Amen. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Hallelujah. Come on, let's stand. Thank you, Jesus. Hallelujah. And together, let's worship Him and celebrate His goodness. Amen. In our lives. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. So secure, you're here with me. You stay the same. Your love remains here in my heart, so close. I believe you're holding me now in your hands. I belong. You'll never let me go. So close. I believe you're holding me now in your hands. I belong. You'll never let me go. You gave your life in your endless love. You set me free and showed the way. Now I am found so close. I believe you're holding me now in your hands. I belong. You'll never let me go. So close. I believe you're holding me now in your hands.
worship you. We glorify your name in this place. Hallelujah. Come on, church, in your own way, worship him right now. We worship you. Hallowed be thy name. Hallelujah, Lord. The presence of the King is in this place. The kingdom of heaven is here right now. Angels are here ready to minister to everyone in this room. Hallelujah. The kingdom power manifestation is here. Lord, hallelujah. Hallelujah. Father, in the name of Jesus, we glorify your name in this place. We praise. Thank you, Lord. Hallelujah. We praise you. Paparangalan ang iyong pangalan, aming Ama. Salamat. We thank you for your presence, for your indwelling presence in this place. Lord, ngayon pa lamang may ginagawa ka na sa buhay ng bawat isa. Malaya kang kumilos sa aming kalagitnaan. Lahat ng hadlang, Panginoon, winawaksi namin sa oras na ito. In the name of Jesus, we rebuke the spirit of familiarity in this place. In the name of Jesus, we rebuke the spirit of religiosity in this place. In the name of Jesus, salamat, Panginoon, and we declare the spirit of understanding, of wisdom, of knowledge, in the name of Jesus. Salamat, Panginoon. Kumilos ka, mag-minister ka sa bawat isa. Kayo ang manguna, simula sa umpisa hanggang sa matapos ang aming gawain, Panginoon. Ikaw ang maparangalan, ikaw ang maghari in the name of Jesus. At bawat isa na yung anak na nandito sa lugar na ito, Panginoon, dinideklara namin makakaranas ng yung himala in the name of Jesus. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. And everybody say, Amen and Amen. Amen. Truly that the presence of the King is in this place. Amen. The kingdom of heaven is here. Angels are here. Amen. And truly that the Holy Spirit is here. Amen. And His power is real. Amen. Are you ready, church? Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Come
We have a burning desire to live for Jesus' name. Let fire burn in every heart. The light away this winter time. Let the flame of love burn higher. This is a church. This is a church on fire. Oh, this is a church. Come on. Church on fire. This is the Holy Spirit name. We have a burning desire to live for Jesus' name. Let fire burn in every heart. The light away this winter time. Let the flame of love burn higher. This is a church. This is a church on fire. Hallelujah! Thank you, Jesus. I pray your power is real, oh God. This is a church on fire. This is the Holy Spirit name. We have a burning desire to live for Jesus' name. Let fire burn in every heart. The light always is bigger than. Let the flame of love burn higher. This is a church. This is a church on fire. Oh, let fire. Let fire burn in every heart. The light always is bigger than. Let the flame of love burn higher. This is a church. This is a church on fire. Over the last time we sing. Let fire burn in every heart. The light always is bigger than. Let the flame of love burn higher. This is a church. This is a church on fire. Hallelujah. Thank you, Jesus. And today we will sing His goodness. Amen. Come on. Thank you, Jesus. Music with the heavens we will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. Okay. To love about you, heaven and earth adore you. Kings and kingdoms bow down. Son of God, you are the one. Sing you are the one. You are the one. Living for you. Oh, and to loved ones, you are the love that frees us. You are the love that frees us. You are the light that leads us. Like the fire burning. Son of God, you are the one. You are the one we're living for. Oh, come on. Thank you, Jesus. We will sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. Hallelujah. Oh, we lift your name, Jesus. Come on. Love that frees us. You are the light that leads us. Like a fire burning. Son of God, you are the one. You are
hear us when we shout your praise. Lift high that name. We will sing, 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 and make music when the heavens will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high your name. We will sing, 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 and make music when the heavens will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. Hallelujah. Oh, we give you praise. We honor you, oh God. Hallelujah. Come on, church. Be filled in the presence of God right now. Hallelujah. Hallelujah. We welcome you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, we glorify your name. Glorify your name, O God. We bless your name, Jesus. Oh, salamat. Salamat sa iyong mayamang presensya, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Oh, Holy Spirit, continue to manifest your power. Hallelujah. Oh, patuloy kang kumilos, Panginoon, sa aming mga buhay. Thank you, oh God. Thank you, Jesus, oh God. Oh, let your kingdom come. Let your will be done, oh God. Thank you, Jesus. Compare
want to sing. Tell me and I'll obey. This is far greater than sacrifice. Trusting you and not myself. Will always lead to blessing. Lord, have your way in me. Not my will, yours be done. Here I stand within your presence, longing for your touch. 1,000 days cannot compare to one day in your grace. Hold me now and never, ever let me go. My Jesus, my precious Savior, I'm forever yours. We're forever yours, Jesus. Lord, tell me and I'll obey. Well, this is far greater. This is far greater than sacrifice. Trusting you and not myself will always lead to blessing. Lord, have your way in me. Oh, not my will, not my will, yours be done. Here I stand within your presence, longing for your touch. 1,000 days cannot compare to one day in your grace. Hold me now and never, ever let me go. My Jesus, my precious Savior, I'm forever yours. We surrender everything to you, Jesus. Thank you, Lord. We worship you and I will worship you forever. I will worship you. Sing and I will worship and I will worship you forever. I will worship you. Come on, lift your voice. And I will worship you forever. I will worship you. I will worship. And I will worship you forever. I will worship you. I will worship you, God. And I
Jesus, for your presence, oh God. Oh, hallelujah. Oh, not our will, but yours be done, Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh, salamat sa umagang ito, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong pagkilos, oh God. We thank you, Jesus. We thank you, Lord. Oh, you deserve the highest praises. You deserve the honor in the name of Jesus. Hallelujah. Oh, patuloy kang kumilos, maghari, Panginoon, sa aming mga buhay. In the name of Jesus, we bring back to you all the glory, praises, and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Sige po, lahat tayo ay tumayo. At ipanalangin yung ating mga kaloob sa Panginoon. Hallelujah. Sige po, tayo ay tumayo sa presensya ng Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Patuloy namin, Lord, itinataas ang lahat ng aming mga kaloob, Panginoon, sa iyong harapan. We thank you, Lord, for our life. We thank you, Lord, for the source of income, Panginoon, na patuloy pinoprotektahan mo. Salamat po, Panginoon, sa mga businesses ng iyong mga anak na patuloy, Panginoon, Lord, binibless mo, Panginoon, ang bawat isa. Lord, patuloy namin dinideklara at siniselyuhan, Panginoon, Lord, multiplication, Lord, in the name of Jesus. Lord, I declare and decree 100-folds in return, Panginoon, sa lahat ng mga kamay na magkakaloob, Lord. Sinabi mo, Panginoon, Lord, sa iyong mga salita, unahin ka namin, Panginoon, ang iyong katuwiran at ang iyong kaharian at ang lahat ng bagay, Panginoon, ay, Lord, ipagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Father, we thank you, Lord, sa buhay ng iyong mga anak. Patuloy kang manguna, Panginoon, Lord, sa umagang ito, Lord. We give you all the glory, all our praises in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, tayo po ay magkakaloob na sa Panginoon. Amen. At habang tayo ay nagkakaloob sa Panginoon, meron po tayong announcement. Okay, so after the main service po, leaders meeting po, no? After po ng lunch natin, then move na po tayo sa ating meeting, no? Mahalaga po yung ating pag-uusapan. And hallelujah! In behalf of IPJM leadership, palakpakan naman ang ating mga sarili. Amen! Palakpakan naman natin yung ating mga sarili. Amen? Bagamat nung nakaraan Sunday, maulan, ba't naniniwala po ako ng lahat, ng bawat isa sa atin na nandito ay pinagpala. Sino po dito yung pinagpala?
Amen. Pinagpala tayo ng Panginoon dahil doon sa lingkod ng Panginoon, no, na ibinigay niya sa bawat isa sa atin. Amen. At naniniwala ako, sino po dito yung naipanalangin ng ating speaker? Alam ko, lahat tayo ay naipanalangin niya at yung mga diniklara niya sa atin, no? Amen. Yung lahat ng mga diniklara niya personal sa bawat isa sa atin, we claim it. Amen. Kailangan mapangyari ito. Amen. Anong sabi niya? Kailangan paniwalaan mo kung ano ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Amen. Amen. Sige, hawakan mo yung kamay ng katabi mo. Sabihin mo sa kanya, ikaw ay pinagpala. Sige, ikaw ay malakas. Ikaw ay sagana. Sige, sabihin mo sa kanya, eto pa, at hindi aksidente na nandito ka ngayon. Amen. Hallelujah. Glorify thy name. Hallelujah. Thank you, Lord. Sige po, tayo ay tuloy-tuloy na, no, sa salita ng Panginoon. And I declare right now, no, patuloy, no, ang word of wisdom, karunungan, no, revelation, anointing, no, magpo-flow sa umagang ito in the name of Jesus. Hallelujah. The kingdom of heaven is at hand. Amen. Matthew chapter 4:17. Matthew chapter 10:7 and 8, no? Ang sabi doon, no, naparito ang ating Panginoong Jesus upang magpagaling ng may karamdaman. Amen. Lahat ng ating karamdaman, sabihin natin, magaling na ako in Jesus' name. Amen. Sabi ng salita ng Panginoon, ang paghahari ng Diyos ay naririto na. No, sino dito ay pinag-aharian siya ng Diyos? Kung pinag-aharian tayo ng katuwiran at kabanalan ng Panginoon, hayaan mo, no? Ang lahat ng ating mga pangangailangan ay isurrender natin sa Panginoon. Amen? Amen po ba? Hallelujah. Ano sabi niya? Buhayin ng mga patay, pagalingin ng mga ketongin, pagalingin ng bawat may karamdaman. Amen? And I declare right now, you are healed right now in Jesus' name. Ano man yung dala-dala mo sa umagang ito, kapatid? No? Ano man yung dala-dala mo ngayon? Alam ng Panginoon kung ano yung dalahin ng bawat isa. And right now, naniniwala ako, no, na si Lord, no, kakatagpuin niya ano man yung mga pangangailangan natin. Amen? Thank you, Lord. Sige po, tayo ay tuloy-tuloy na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. At sa umagang ito, no, ang ating po pag-aaralan, ito po ay aking pinamagat, How to Model Jesus' Kingdom Expansion. Okay? Since po, no, yung flow ng church is mensahe po ng kaharian ng Diyos na kailangan bawat isa sa atin, maunawaan natin, no, na ano ba ang mensahe, ano ba yung dala-dala ng mensahe, no, ng paghahari ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Last Wednesday, isa sa mga naihalimbawa doon sa aking Bible character, no? Yun ay sina Adam, Enoch, David, sino pa? Kung naalala nila, si David, yung mga nandito. Sino pa? Okay. So, yun yung mga halimbawa na na-mention ko when it comes, kasi kanina, no, yung mensahe sa, sa mga kabataan, no, na ipaliwanag ni Brother Sam about sa faith. At itong mga Bible character na to na na-mention ko, na especially, no, na si, si Enoch, na talagang siya ay lumakad sa kalooban ng Panginoon, at habang siya ay lumalakad sa kalooban ng Panginoon, siya ay tinaguriang Heroes of Faith, Hall of Faith. No, ang sabi ng Bible, ibig sabihin, siya ay talagang tinayuan, nilakad niya talaga yung pananampalataya, no, na pinaniniwalaan niya sa Panginoon. And naniniwala ako, no, ang sabi doon, na-mention din doon na si Adam ay isa sa mga representante, no, ng humanity at mankind, bakit siya ay nalikha. At ang sabi ng Biblia in Genesis 1:26 and in chapter 2, no, na ang tao ang pinaka-espesyal sa linikha ng Panginoon. At naniniwala ako na mention ko that, no, nung Wednesday na ang bawat isa sa atin, no, ang sabi doon na hindi lang natatapos yung kwento o istorya ng buhay ng mga Bible character sa panahon nila. Amen. At naniniwala ako na bawat isa sa kanila, through their faith, through their belief, nakita natin kung paano nag-work si Lord sa mga buhay nila. At nakita din natin how powerful their life and their story nung na-encounter nila ang Panginoon. Amen. Yung Diyos na pinaglilingkuran nila at yung Diyos na pinaglilingkuran natin ngayon, sabihin mo sa katabi mo, ay pareho. Amen. Ang Diyos na pinaglilingkuran nila noon hanggang ngayon na pinaglilingkuran mo ay buhay. Amen.
Ibig sabihin, ang bawat isa sa atin, same with their story. Kapatid, yung buhay mo ay may istorya. May kwenta at may halaga sa harapan ng Panginoon. Amen. Sige, sabihin mo sa katabi mo. Sabihin mo sa katabi mo, mahalaga yung buhay mo. Amen. At ito yung isa sa mga gustong ipahatid, no, ng mensahe ng kaharian ng bawat isa. How, no, paano natin nabigkasin, no, kung talagang si Lord, no, ay naghahari sa mga buhay natin, kailangan ito ay nakikita sa pamamagitan ng ating pagkilos, sa pamamagitan ng ating paniniwala, at sa pamamagitan ng ating sinasabi. Amen po ba? And dito, no, ang mensaheng ito ay ang gustong iparating sa atin na sinasabi natin ng paghahari ng Diyos ay narito na. Totoo ba na narito na ang kaharian ng Diyos? And ang paghahari ng Diyos ay narito na, iyon ba ay nakikita natin yung manifestation, nakita ba natin yung kapangyarihan ng Diyos sa mga buhay natin? Amen? And dito, no, isa sa mga, sa parte, sa mathematics, no, di ba merong addition, subtraction, ano ba? Subtraction, addition, subtraction, ano pa? Multiplication. Doon sa apat na yun, ano yung gusto nyo doon? No? Sino yung may gusto doon sa addition? Parang sinasabi mo sa Panginoon, Lord, i-add mo lang. Pero di ba mas maganda yung the word multiplication? Di ba kasi pag multiplication, nagmo-multiply siya. In addition, nagdadagdag ka lang. Amen. Opo, taburi ay minus. Minus, ano ibig sabihin ng minus? Nagbabawas. Pero sa mensahe ng kaarian kasi, the word multiplication. Amen. Na ang bawat isa sa atin ay may layunin ng Panginoon para ma-expand ang paghahari ng Diyos dito sa lupa, sa kalupaan, in humanity. Kung napangyari kina Adam, Enoch, sino pa? Si David, si Mary, no? Na talagang nagkaroon ng istorya yung buhay nila at sila talaga ay nagamit na hanggang ngayon pinakikinabangan natin yung paggamit ng Diyos sa kanila until now. So now, di ba posible na yung buhay natin through you, no, ay magagamit ka para doon sa expansion ng kaharian sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Okay. Sabi dito, naisip ba na ba natin, no, sa ating paglago sa harapan ng Panginoon? Kasi kanina sa umaga, ang sabi ng preacher, naitanong niya na, sabi niya, alam mo ba yung dahilan bakit ka nag-church? Bakit ka pumupunta dito? Ang sabi ng preacher, kung meron pong nakakinig kanina, no? Bakit ka nag-church? Bakit ka nananalangin? Bakit ka nagbabasa ng salita ng Diyos? Ano yung reason mo? Ano yung rason mo bakit ka nag-church? No? Ang sabi niya kanina, kung nag-church ka dito dahil lang, no, doon sa isang tao, no, na yun yung motibo mo, sabi niya gano'n, wag mo nang isipin, yung progreso ng iyong paglago sa Panginoon ay mabagal because of that mindset. Amen? Or kaya, ang sabi niya, kaya ka pumupunta dito, nagbabasa ka ng salita ng Diyos kasi sinabi lang nagme-mentor sa'yo, sinabi ng RRF leader mo, o sinabi ng pastor mo, kaya ginagawa mo lang ito. Sabi niya kanina, sabi ng preacher kanina, kung itong mga bagay na to, ang siyang nagiging dahilan, no, para lang ginagawa mo ito, no, sabi niya, again, ang sabi niya, naku-question yung progreso ng ating maturity o paglago sa Panginoon. Bawat isa sa atin, naniniwala ako na meron tayong personal encounter sa Panginoon. At doon sa personal encounter natin sa Panginoon, doon nagsisimula, no, na nagiging model tayo. No, nagiging model tayo through that experience, through that encounter to Jesus. Kaya ngayon, nagiging bahagi ka sa expansion ng kaharian ng Diyos. Amen po ba? At madalas, ang sabi dito, ang pananaw ng maraming churches, ang reason, bakit nag-i-invite, no, para dumami yung bilang, tama? No, dumami yung, at doon, walang masama doon. Nagiging hindi maganda siya, ang nagiging resulta, pag ganun, is
after you invite that person, after nagbigay ka ng effort, nagbigay ka ng panahon, doon sa mga taong na-invite na, and after that, nothing. So, iyon ang sinasabi ng Book of John na kailangan kapag tayo ay namumunga, siguraduhin natin na yung mga bunga natin ay naaalagaan at ang sabi doon, ginagawa natin yung mga proseso para yung mga halaman na yan na ating itinatanim ay lumalago. Amen. Amen po ba? Yung mga halaman, ano yung ginagawa natin? Yan ay dinantalang pataba. Amen? Pataba, dinidilig, binibigyan natin ng water, ano pa? And sunlight. Yun yung pamamaraan natin because ang gusto natin ay lumago yung mga halaman na yan o yung mga plant na yan na inaitanim natin. Same sa kaharian ng Panginoon. We do our part. So sabi ko nga, binigay na natin yung pinakamainam. So siguraduhin natin na lahat ng ating mga nai-invite o lahat ng ating mga inaalagaan ay talagang nag-grow sa Panginoon. Kasi yun yung gusto ng Panginoon na mag-multiply not in numbers but especially in maturity and in growth. Andyan po ba kayo? At yoko po kayo. Amen? Sa Mark chapter 6:41. Sige po, kung meron po kayong mga Biblia, samahan niyo po ako. Sa Marcos, sa Tagalog po, Marcos, sa English is Book of Mark, chapter 6:41. Okay. Ang sabi po dito, 6:41. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala sa langit at nagpasalamat. Nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga tinapay at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. At pinaghati-hati niya ang 2 isda at ipinamahagi rin ito. So dito po sa account na to, makikita natin dyan kung ano yung unang ginawa ng ating Panginoon. Ang sabi doon, ano yung unang gesture na ginawa ni Lord? Ang sabi dito, tumingala siya sa langit, nagpasalamat, ano pa? At after niyang nagpasalamat, anong sabi niya? Yun ay dinivide niya. Dinivide niya, ibig sabihin, ipinamahagi niya. Amen? Dinivide niya, ipinamahagi niya, at kung titingnan natin yung buong chapter na yan, ang sabi ng Bible, nagmultiply. May dalawang klaseng math na nandito. Division and multiplication. Dinivide. Amen? Sabi dito, inihati. Dahil pinagpira-piraso, ibig sabihin, dinivide niya. Okay, dinivide niya yung tinapay at alin? Yung 2 isda. Ang tanong ko dito, nagmultiply ba yan? Nagmultiply niya, kaya nga sila ay napakain nila, yung sinasabi ng Bible, doon sa crowd, na alin? Na 5,000. Okay. Ang sabi dito, after preaching to a large crowd for a long period, sabi dito ni Jesus, the disciples suggest to Jesus, send the people away to get some food for themselves. Ang sabi ng mensahe after nagturo ni Jesus sa mga tao, sa crowd, doon sabi ng Bible, 5,000 yung sa crowd, pero yung mga bata, pera laretang meron. Po. Sabihan mo meron. Pera lareto. So ang sabi doon, nag-preach si Jesus, yun yung migaganakala ring disciples. Parang nangyari yan, mamaya. Nag-worry yung mga disciples at inutusan kay Jesus. Sinabi na kang Jesus na nung pwede, paulyan na laring tao. Sabi doon, send them away. Sabi doon. At makikita natin dyan, ano sinabi ni Jesus? Sinabi ni Jesus, Jesus tells the disciples to give them something to eat. Amen. Kaya papasok dyan yung mga tinapay na pinagpira-piraso at yung 2 isda. Amen. Na habang ang ating Panginoon ang ginawa niya doon, nanalangin siya, nagpasalamat siya, at ang nangyari doon, nakita natin yung miracle, yung himala na ginawa ni Jesus. Amen po ba? Nandyan po ba kayo? At makikita natin dyan, isa sa mga sinabi ni Jesus, gusto ko yung word ni Jesus. After pinakain, after nagturo, kaya nga sa RR
nag-RRL. Oo nga, nene. Why? Because yun ay biblical, no? Biblical na gawain, no? And sabi dito, after nagturo ni Jesus, spiritually, ang gusto din ni Jesus ay pakainin sila, i-bless sila physically. Amen. Pinakain sila, no? Yung nga sinasabi dito, no? Almost ang sabi dito on 5,000 people. Now, ang sabi dito, one of the most popular records of Jesus Christ performing that miracle, when Jesus landed and saw a large crowd, he had compassion on them and healed their sick. Isa sa mga makikita natin dito, before nagpakain si Jesus, no, nung makita niya yung crowd, sabi dito, large crowd, ibig sabihin napakaraming tao. At ang sabi diyon, no, isa sa mga naging character o attitude ni Jesus, no, yung compassion niya, no, ano ba yung sabihin ng compassion? Yung pagkabahag niya. Ang tawag doon, kahabagan ng Panginoon, no? Kasi yun yung mensahe ng Karen. Kaya nga siya, no, no? Yung compassion, Tagalog, English ang kunya ang bata niya, masyadong kaya niya. Yung compassion ni Jesus, no, talagang nandoon. Kasi yun naman ito talagang mensahe ng kaarian. To heal the sick, tama ba? And hindi natatapos doon, basta lang niyang pinagaling yung mga karamdaman nila. Bagkus ang sabi doon, talagang ibinigay pa, no? Yung mga bagay-bagay na kailangan ng tao. Amen po ba? At dito, ang sabi dito, no? He had a compassion on them and healed their sick. So kung titingnan natin, ano ba ibig sabihin ng compassion? What is compassion? No, makikita natin dyan kay Mr. Webster, ito ay pakikiramay sa Tagalog o pakikidalamhati. Amen. Yung compassion ni Jesus nandoon. No, parang ang gusto ni Jesus, kung ano man yung meron, itong tao na to, ay gusto niyang maging bahagi. Tama? And compassion, it means, ang sabi dito, no, to suffer together. It is defined as you confronted with another suffering and feel motivated, sabi dito, to relieve that suffering. Yung parang nagiging bahagi ka doon sa paghihirap ng isang tao. Pag kasi sinabi natin yung suffering, balamitang, nung masakit siya, dapat ikating ka namang sakit. Aliya po itang buri ko sabihan. Niya po. Impuri na po sabihan, itang maki, simpatya ko. Nakikipagsimpatya ka kung ano mo yung pinagdadaanan nitong tao na to. Kaya nga kung titingnan natin itong mensahe na to, yung compassion ni Jesus, nandun na lang. Gustong makiramay, gustong makipagdalamhati ng Panginoon dito sa mga taong nakikita niya na gustong lumapit sa Kanya. Nandyan po ba kayo? Amen. And ang sabi dito, sabi ni Mr. Webster, no, ang sabi dito, it is defined as you confronted with another suffering. Nakikipagsimpatya ka, nagiging bahagi ka. Amen. Doon sa pinagdadaanan ng isang tao. Pastora naman, o hindi na nga yung pagdalanan ko. Makiyabi ako pa kaya. And dito po, no, yung makikita natin, yung pagiging model ni Jesus sa ganitong character niya. Amen? And ang sabi dito, no, ito yung kahulugan ng compassion. Kung titignan natin in Webster Dictionary. Now, in the Bible, what is the meaning of compassion in the Bible? Sabi dito, the original from the Latin word compassion is compati. Aliya po kalapati niya. Compati, sa Latin word, na kinuha yung word ay ng the word compassion. It means to see the suffering of others and to take action to stop it. Hallelujah! Tingnan mo yung katabi mo. Sige, tingnan mo yung katabi mo. No, nagiging bahagi ba tayo dyan? Amen? Kaya dyan pumapasok, yun yung reason bakit binibless tayo ng Panginoon. Amen? Kailangan nagiging malinaw yan sa bawat isa sa atin. Kaya tayo pinagpapala ng Panginoon para din tayo ay maging pagpapala sa iba. Amen? Ayun yung sinasabi ni Pastora Jean nung anniversary. Sabi niya noon, na gusto mo ba na hanggang makaninin niya yung biye mo? Mag-step forward tamo kitang comfort zone na lumabas tayo doon sa comfort zone natin. At ito din yung gusto
gawin, no, ni Jesus sa bawat isa sa atin. Now, nasa sa atin yan kung tayo ay mananatili dito sa sitwasyon na nasa sa atin yan, sabihin natin, magiging choice, nasa sa atin yung choice. Amen? Kaya nga ang sabi dito, no, makikita natin dyan, no, kung paano, no, yung compassion means to see the suffering of others. Nakikita ba natin yung paghihirap ng iba, naging pagpapala ka ba doon sa naging RRF leader mo, naging pagpapala ka ba sa nanay mo, naging pagpapala ka ba sa kapatid mo, naging pagpapala ka ba sa kumari mo? Ito yung sinasabi. Ito yung gustong ipahatid ng mensahe ito na ang bawat isa sa atin ay kailangan magkaroon ng totoong compassion. Amen? Amen. Sabihin natin, compassion. Amen. Now, ang sabi dito, example, makikita natin yan yung pinag-uusapan yung compassion eh. So dito, magbibigay ako ng mga example. Example, kasi pinag-uusapan dito yung miracles na ginawa ni Jesus. Tama po ba? Example dito, no, of a great miracle, sabi dito, na ginawa ng Panginoon. Ano yung mga yon? Kung naalala nyo sa John chapter 9, the miracle about the blind man. Naalala nyo yon nung pinagaling ni Jesus? Pinagtatawanan itong bulag na to. No, pero dahil doon sa kanyang pagiging agresibo na talagang siya ay makakita, talagang gumawa siya ng pamamaraan para mapansin siya. Amen? And sometimes si Lord, inihintay niya. Ni Lord naman, minsan gusto niya sa atin, magpapansinta mo rin kang Lord. No, gusto din naman ni Lord sa atin na mag-confess tayo, mag-declare tayo, at magpapansinta mo. Amen? Kesa at sutakit ang sulok, kakababa, makalbagamata, minalako-lago. Amen? Amen? So, imburi ng Lord kaya katam is ing paghahari ng Lord at yung kaya katamon, ing metong mong susi kayang kapatid, you know how to declare and how to confess. Amen? Sabi ni Pastora Jim, kailangan nagsasalita ka. Amen? Amen? Putang sabihan ng Lord, naning buri mo. Although, diba? Simply, putang ang timo yung anak mo. High school yun. Sabihan na kaya ka, ikang hinda, kipalagyan mo, masaya ka. Ne? Pero anong sabihan na ning anak mo kaya ka, ma, ating kung babayaran kayong eskwela, makanining halaga, kumbaga, magkaroon kayong right conversation. Alitang manula ka, alitang iya magsalita, di ba kaping kunita? Diba? O, sabihin ko sa siri mo, diba? Pera na mo, nung ilagi yung kayabi, ati so, nene. Yapin nga manwandang no period. Diba? So now, sabi dito, balikan natin, no? A blind man in John chapter 9. Now, ano pa? Si Mary Magdalene, John chapter 8. Amen? Sino si Mary Magdalene? Arakap din, ano pinggawada? Arakap din, maki? O, ako mamasang Bible ata. But, ang sabi ng Bible, sabi ni pinagtanggol siya ni Jesus. Ano sabi ni Jesus? Kung nining alang kasalanan, iyang mumunang mamarongga. Amen. Nang sabi ng Jesus, nang gawa na rin tao, alang may marongga kasi balo do, bawat metong makasalanan. Pero, anyang arakap de, ikita mo ka rin na that time na talagang I encounter ng Mary Magdalene ni Jesus. Pegtanggol and after that, anyang ikit ng Mary Magdalene nang sabi ng Jesus, sinabi na humayo ka, sabi ng makanya, your sin no more. Buri na sabihan ka rin, anyang after ng I encounter Jesus, and then, sabi na ng Bible, talagang ang tawag doon, makadapaya Mary Magdalene, sabi ng Bible, it's a sign of humility. It's a sign of humbleness. But ang sabi ni Mary, ang sabi ni Jesus kay Mary, no, and yung sinabi ng your sin, no, barin-barin na sabihan ka rin, mo na babalikan nung nanitang kasalanan gawa mo. Kasi encounter mo na ako Diba? So yun yung gustong sabihin ni Jesus, no? At makikita natin doon, hindi basta-basta yung mga pinagaling ni Jesus. Meron siyang pinagaling directly, healed. Amen, healing talaga. Meron naman siyang dinil, no, about ito nga kay Mary Magdalene. No, and makikita natin dyan na talagang grabe, no? Sabi natin, grabe si Lord, amen? So now, ano pa? Sabi dito, yung last, yung wedding in Cana.
The first miracle of Jesus. Na makikita natin yan in John chapter 2, verse 1 to 12. Gusto ko lang pong, noong ang ating, laman niya po yung Jesus na, you know na, balo may na, balo naking sarili na, iyang Messiah, He is powerful, but akit tayo pa rin Kenny, talagang itang tamag pa kung baba na. Diba? Alam mo yon na, bala mo may kipagsalamuhaya po, may kipag-party-party po. At doon, habang siya ay nagpa-party-party, meron pa rin siyang ginawang himala. At doon yung water na naging wine. At makikita natin dyan sa story na yan, no, the wedding in the Cana. Alam niyo ba yung mga tao no, na sinasabi doon na andun si Mary. Pero makikita natin dyan, si Mary, nagpasabit siya kay Jesus. Kasi tinatanong ng mga tao, paano yung gagawin? Ano yung instruction? Alam niyo po, ano sabi ni Mary, yung nanay niya? Sundin niyo kung ano man yung sasabihin niya. Amen. At yun po yung gusto ni Lord sa bawat isa sa atin. Sabi ni Pastor Jean, bawat isa sa atin, no, kailangan naririnig natin yung tinig ng Panginoon. At kung talagang naririnig natin yung tinig ng Panginoon na yan, dyan, no, magsisimula. Sabihin mo sa katabi mo, yung ating magandang buhay. Amen. So, ulitin ko, dyan magsisimula. Diyan magsisimula yung magandang buhay na ibinigay ng Diyos o inilaan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kapag, sabi ni Pastor, patse kabyasang makiramdam. O, ang gata na mungkin. Amen. Amen po ba? Nakukuha po ba natin? And sabi dito, wedding in Cana, turning water into wine is a miracle. Jesus used miracles to help His followers to see. Alam niyo po ba? Anong dahilan? Alam niyo po, habang si Jesus nagpapagaling, meron siyang laging agenda. Bakit siya nagpapagaling? Sabi dito, kaya nga yung water naging wine, ang gustong iparating ni Jesus sa mga disciples niya. Sabi dito na, gumagawa ako ng himala. At ipinapakita niya sa mga followers niya, darating yung pagkakataon na siya ay aalis. Sino ang papalit? Doon sa mga gagawin ng Panginoon, doon sa mga susunod, yung mga disciples niya. Ngayon, si Lord, wala na siya dito. Amen. Ala ni Lord Kenny. Itaan mo na yung kibig na Kenny. Nananuta pa. Sabi mo sa katabi mo, nananuta pa. Amen. Sino dito naniniwala? Bawat isa sa atin may tawag. May tawag, kapatid. Amen. Hindi lang, no, yung si kumare o si kumpare ang tinawag para mag-evangelize. Lahat tayo ay tinawag. Amen. Kung, no, talagang malinaw sa atin na si Christ ay naghahari sa mga buhay nan at magiging part tayo doon sa expansion ng kaharian ng Panginoon, kailangan maging malinaw sa bawat isa sa atin. Amen. Sa henerasyon na to, this is the last day, no, na ikaw at ako na ang gagamitin ng Panginoon para ma-expand yung salita niya. Amen? Amen po ba? Amen po ba? Nakukuha po ba natin? Pinakita ni Jesus, no, yung himala para makita ng mga tagasunod niya na kung papaano, no, if yung paniniwala nila at pananampalataya, ang gustong ipakita ni kaya din nilang gawin. Amen po ba? At suko po ba, Ken? Amen. Amen? Hallelujah. Now, ang sabi dito, ano pa? Jesus used miracle to help His followers to see, but they weren't meant to make them believe. May naniwala, hindi pa rin sila naniniwala, na nagpapagaling yung kanilang guro, yung kanilang masters, pa rin maniwala. Amen. Amen po ba? Sabi dito, 3 important lessons we can take away from this miraculous event in Cana. Ano yung tatlo na yon? Number 1, take your request to Jesus but humbly accept His answer. 2, cultivate a humble and obedient heart. 3, remember that in God's hands, the ordinary becomes extraordinary. Hallelujah. Amen po ba? Ito yung lesson na makukuha natin doon sa kasal sa Cana. Amen? Ang sabi dito,
Now, 4 lessons. Are you ready? 4 lessons how Jesus expand kingdom expansion. Are you ready, church? Handa ka na ba? Sabihin mo sa katabi mo, handa ka na ba? Number 1, Jesus, sabi dito, the story of Jesus feeding the 5,000, yung ating teksto, is the one of the most inspiring stories in the Bible. Di po ba? Yung pagpapakain ni Jesus na 5,000, di po ba ma-inspire ka? Why? Because ang ginamit lang doon, iilang tinapay at iilang isda. But nakita natin na nag-multiply. After niyang dinivide yung tinapay at isda, ang sabi ng Bible, siya ay tumingala sa langit. Anong sabi doon? Anong ginawa niya? At siya ay ano sabi po niya? Siya ay nagpasalamat. Kaya nga po, mahalaga ang nagpapasalamat sa Panginoon. Amen. Mahalaga na tayo ay sama-sama ditong pumupunta sa church, nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon. Hindi dahil pinagpala ka, kapatid. Actually, you are already blessed. Pagkagising mo lang ng umaga, natapos yung buong maghapon, na malakas ka, nakain mo yung gusto mo, hindi mo ba sabi you are blessed? Amen. So, ang sabi dito, no, the story of Jesus feeding the 5,000 is the one of the most inspiring stories in the Bible to encourage brethren to believe in God's great power. Amen. Para paniwalaan ng bawat isa sa atin na gaano, no, ka-powerful, no, ang ating pinaglilingkuran sa ating mga buhay. Number 1, Jesus' compassion, pagkahabag. Pagkahabag. Amen. Ang sabi dito, okay, ulitan kay Jesus' compassion. Compassion, it means pagkahabag. Okay, ang sabi po dito, the character of Jesus is revealed in this part of the message. His compassion is without bounds, walang boundary. Ang tao may boundary eh. Di ba? Yung tao may boundary, why? Tingnan mo yung pagkakaiba ng tao sa Panginoon. Yung tao, kapag may kamali ka, sabi ko nga, nakagawa ka ng 100 na kabutihan, kapag nakagawa ka ng hindi maganda, burado yung 99. Tama, mali. Tama, mali. At ang sabi dito, itinuturo ng Panginoon dito. Alam mo yun yung sinasabi nitong passage na to na si Jesus, yung boundary. Hindi siya nagsiset ng boundary, no, doon sa mga bagay-bagay na gusto niyang gawin. Amen? And sabi dito, His compassion without bounds, that even if He had traveled for heal the sick, sabi ng Bible, siya ay nag-travel, no? And sabi ng Bible, no, talagang nung pagdating niya doon, lahat ng mga may karamdaman at lahat ng mga may sakit ay talagang kanyang pinagaling. So, ibig sabihin, hindi lang basta-basta yung effort, no, na ginawa niya. Pagod, puyat, at ang matindi dito, talagang gumawa siya ng miraculous o, sabi dito, ng himala sa mga tao. And after niyang gumawa, ipinapahayag dito, how God is powerful, how Jesus, na kung paano talagang powerful. Alam mo yon na makikita natin dyan, sabi dito, is a very strong stories. No, yung ginawa niya sa pagpapakain, no, ng 5,000. Dahil lang doon sa dalawang isda at iilang tinapay na kanyang dinivide. At ang sabi ng Bible, yon ay nagmultiply. Ang sabi ng Bible, nung pag-uwi pa nila, ang sabi, ang bawat isa ay may take out pa. Meron pang Sharon. Ano pa? Ano pa yung Sharon? Ha? Meron pang Regine, no? Ang sabi ng Bible, sumobra. Sabihin natin, sumobra. Pag si Lord, dumakad tayo ayon doon sa kalooban niya, hindi sakto, hindi kulang, sabihin mo, sobra. Sino may gusto na? Buriyo kanya, sobra yan. Eh? Amen? Amen po ba? At kapag tayo ay lumakad according doon sa plano o gusto ng Panginoon, ipapakita talaga ng Panginoon, no? Hindi magkukulang ang bawat isa. Amen. Hindi magkukulang ang bawat isa, no? At naniniwala ako, no, na sabihin mo sa katibo na Elia Payari, Lord,
Yan. Unti-unti, no, inuhubog pa tayo ng Panginoon. Amen? Inuhubog pa tayo ng Panginoon habang tayo ay nandito. But ang maganda daw, habang tayo ay inuhubog ng Panginoon, kasama natin siya. Hindi ba yung mga disciples, followers ni Jesus, nagpagaling na ba siya nung nagpapagaling? Hindi! Kasi hindi pa nila time. Nanonood lang sila. At meron lang kanita, then disciples. Amen? Nung bago tayo dito, makantatamu rin, meron tamo mo rin eh. Di ba? Lawe-lawe tamo mo, potang ating gagaga, potang mapupusupus yun. Di ba lawe-lawe? Pero ngeni, taga-sapuna ko. Amen? Ngeni, at tinakang part kang Lord. Ngeni, mag-exhort na ka dati, manalangin man, ka makapanalangin. Niya po? Niya, taga-mapalad. Pota po mag-exhort na rin. Niya po? Praise God. Makapag-exhort na lang, makapanalangin na lang. Niya po, why? Because of that compassion sa kanilang puso. Na hindi lang sila tinawag na tagapakinig. Na hindi lang sila tinawag para mag-vacuum King Church. Ela mo inawos para maglinis. Pero lilevel up de po itang buridang malyari kitang pangayawos da ang Lord. Sabihin mo sa katabi mo, makanyang ka din. Amen? Kung ang bawat isa sa atin, mga kapatid, kung ang bawat isa sa atin, no, kay RRF leader ka, kay leader ka ng church, once you have that compassion in your heart, no, even hindi alam ng pastora mo, hindi alam ng leader mo, you do your job, you do your part, dahil malinaw ang mensahe ng kaharian sa'yo. Amen po ba? Nakukuha po ba natin? Nakukuha po ba natin? Amen. Ang sabi dito, His compassion is without bounds, and even if He had traveled for heal the sick and did so many things, marami siyang ginawa. His priority was still the crowd that followed Him. Wow. Hallelujah. Sabi dito, hindi niya isinasantala kung ano yung pinagdadaanan niya. Ang tinitingnan niya, yung mga sumusunod sa Kanya. Amen? Yung katabi mo, yung RRF leader mo, yung mga pastor ninyo. Amen? Hindi nyo din alam kung ano yung mga pinagdadaanan nila, but they are looking forward to follow Him, to follow Jesus, kung ano man yung inassign sa bawat isa sa atin. Nakukuha po ba natin? He did so many things. Amen. His priority was still the crowd. Yung priority niya, yung focus niya, yung mga tao na sumusunod sa Kanya. Amen. Kaya nga the word compassion tinitingnan niya lagi yung mga taong sumusunod sa Kanya, ano na nangyayari sa kanila. Amen. Kaya kung meron man kayo mga RRF leader, meron man nagme-mentor sa iyo, mangulit la, praise God, ating kang makulit na leader. Di ba alin ang mimwa, kaking kakulitan na, liwaya mi mimwa, Lord kayo. Dahil sagot na kakang Lord. Amen? Makulit siya maning RRF leader, ausan nyo na akong makulit, ausan nyo na akong mataray. Nepo, but, ing importante kini, gagawan, ing pagawa ng Lord. Kaya bawat metong kaya katam. Amen po ba? Itangyan na kaikining pastor mo. Niya po, mangomusta ni. Sabi natin, Brother Sam nandin, no sin. No reaction. Amen. No? Sin o kaya, hindi nagsin o kaya nagsin man, no reaction. Tamo kaya ang ikami naman Chacho kami, ako magsin. Diba? Pero sabi nga, hindi nga yun Nakukuha po ba natin? Anong sabi dito? Anong tinitingnan lagi ni Jesus? Tinitingnan lagi ni Jesus yung sa crowd. Yung mga sumusunod sa Kanya. Amen po ba? Nakukuha po ba natin? This scenario of Jesus feeding 5,000 people supports the fact that Jesus is the Lord that saved His church. His compassion is so boundless. Pag sinabing boundless, bound, walang hangganan. Yung pagtulong, walang hangganan. No? Itang pagkalinga na.
Amen? E nainisip Jesus, nung nanula klase din yung taong kayarap na, ating mandilo, ating pipi, ating bulag. Di ba? Totoo eh. Kasi marakala samot-samot to rin. Eto na lang, sample. Kaya sinabi kong ating mandilo. Kasi sabi ng Bible, meron mga lumpo na dinala doon. Ikit yung nala ng lumpo. Ikit yung nala ng bulag Tigaya, nala ting Manila. Nala yung tsura. Nala po yung tsura. Wala yung kanya yung picture. Huwag mo makangangako. Ano yung tsura ng mga tao na yun? Sabi ng Bible, no? Boundless, walang hangganan, samot-saring mga taong sumusunod sa Kanya. Ating kulot, ating straight walk, ating payat, ating chubby, ako nasabi mo ating chubby. Ano pa? Sabi dito, boundless that He gave His life for His children. Amen? Ibinigay ng Panginoon yung buhay niya, kapatid. Tapos si Tamo, parang wala lang. Amen? Pahalagahan tayo ba talaga yung Lord? Sino po dito yung nagpapahalaga kay Lord Jesus? Alam mo kapatid, kaya ka buhay hanggang ngayon. Kasi pinapahalagahan ka ni Lord. Bagamat, alam mo yon, papalpak ka, bagamat minsan, di ba, unahan may tang bagay, makasaya kaya katamo ba, yung Lord. Pero yung Lord, tanggap na ka pa rin. Amen? Amen? Pero sabihan mo kasi mo naman nabusuan ni Lord. Amen? Amen? E tayo abusuan. Huling mong magana kaya, Lord, kamuyang compassion, minsan abusuan tayo. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, huwag ganun. Amen po ba? Nakukuha po ba natin? Amen? Amen? Huwag ganun. Bakit ang bakit yung iba? Bagamat may mga pinagdadaanan. No? Kaya nga sabi ni Brother Sam kanina, makikita mo paano ina-active ang pananampalataya kapag may pinagdadaanan. Totoo yan. Itang munta kaking church, sakto kang miras. Aro, hallelujah, mapalad ka. Linaban may Lord kapatid. Pastora naman. Kaburi mo ata, pastora. Alihingaman mong kupukin. Talagang tatayuan tayo itang faith mo ang Lord. Itang balo mo ita na ating mag-invite kaya ka, pero alika makalaway kitang mag-invite kaya ka, ika mismo mumunta ka kayong church. At balo yo po, once na maniting gagawan tamo, balo yo po, alang-aliwang matutula nung maliway Lord. Amen po, akakuha tayo po. Sabi dito, kita natin dyan sa John chapter 3:16, balo yun naman po yan. Number 1, Jesus compassion. Number 2, Jesus used other people to bless others. Wow, sino kaya? Umawak na kayo. Tingnan mo yung katabi mo, putayapi na yan, susi. Hallelujah. Sabi dito, no, Jesus used other people to bless others. Another lesson that we can learn from Jesus feeding the 5,000 is that Jesus used other people to bless other people. Why? Because merong ginamit dito. Sino yung mga yon? When Jesus asked His disciples to find a boy who had 5 loaves of bread and 2 fish, ang sabi dito, Jesus decided to use the boy of His miracle and turn the 5 loaves of bread and 2 small fish. No? Sabi dito, makikita natin yan in John chapter 6, 9-13. Gusto ko po siyang basahin. Okay. If you have Bible po, sige. Na-bless ang buong crowd dun sa 5,000 because of the boy at ang mga disciples. Okay. Sa John chapter 6, sige po, basahin ko po siya. Okay, 6, 9, 13. Ang sabi po dito, 9. Mayroon po ritong, okay, sa 8 tayo. Kasi sabi dito, may ginamit si Lord, may ginamit, no, para i-bless ang tao sa crowd dun sa 5,000. Sino kaya yung mga yon? Eto sila. Sabi sa 8, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad. So, isa sa kanyang mga alagad. Sino yon? Si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Mayroon po ritong isang batang lalaki. Ating nagsalita, ating spokesperson
Nepo, sino yun? Yung isang alagad, anong pangalan? Si Andres. Ang sabi dito, no? Mayroon pong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sebada at 2 isda. Ngunit gaano ito sa ganyang karaming tao? Sabi ni Andres, makanano po. Atin nga pong tinapay kini, pero nung makanila karakal din tao sapat laba, rening tinapay at isdang dadalanan ng anak ini. Ako kaya po, parang ganun siya. Now, ang sabi dito, 10. Ano sabi? Nasabi ni Jesus, paupuin ninyo sila, wika ni Jesus. Madamo sa lagor na yaon, umupo ang lahat, humigit kumulang sa 5,000. Humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. 11. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay ipinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa mga isda. Binigyan ang lahat hanggat gusto. Hallelujah. 1 to sawa. Binigyan hanggat gusto nila. Nanilulog ka ni Anli. Amen? Ikaya po, sabi dito, aliya sakto, hanggat gusto nila. Amen. Sabi ni Jesus, ano pa? Thank you, Lord. Ikay talaga, kuriwan din, eh? Sabi dito, sa nako, kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay ipinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa mga isda. Binigyan ng lahat. Ano sabi dito? Binigyan. Mars, binigyan. Kumari kong Malago, binigyan ng lahat hanggat gusto nila. Ayan, kasi, di ba, yung sa anniversary natin yan. Sabi dito, saan na ako? Okay, 12. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, tipunin ninyo ang lumabis. Oh, hallelujah, ating sobra. Sabi dito, lumabis para hindi masayang. Gayon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakol. Amen. Aliya basta migdagdag, migmultiply lo. Ing malago kayo, siguro ito sa mga ano natin, no? Sa family natin, sa mga businesses natin, before tayong gagawa, halupan ng Jesus, migpasalamat. Thanksgiving sa Panginoon. Amen. At ang sabi ng Bible, siya ay tumingala, no? At nagpasalamat. Naman sinabing siya ay nanalangin. Anong ginawa niya? Tumingala at nagpasalamat. At makikita natin dyan yung bunga ng kanyang ginawa. Amen po ba? And sabi dito, no, Jesus used the disciple and the boy to bless others. Sino yung ginamit para mapakain yung mahigit 5,000? 5,000. Sino? Isang disciple, si Andres, at isang batang lalaki. Sabi dito, Jesus used the disciples and the boy to bless others. We are reminded that God used to bless others as well. Amen. When God asks to be a blessing to others, we must have faith. And to do even just a simple amount of act can have a huge impact on so many lives. Amen. Yung ipinapakita mo lang doon sa kausap mo, doon sa mga tinuturoan mo, kung paano talagang yung grabe yung pananampalataya. Kasi naniniwala ako kung ano yung nakikita nila sa'yo, yun ang gagawin nila eh. Naniniwala po ba kayo doon? Kung ano yung ina-act natin, kung ano yung sinasabi natin sa pamilya natin, sa mga anak natin, o ano pa mang bagay, kung ano yung nakikita nila sa'yo, yun ang gagawin nila. Pwedeng dakapakyapusan. Ilibay pa siya, tinira ka tumera kaya naman yan. Yan nandiyan, nung naning daram, paman magsimula, makatas na yung gamat na. Amen? Kasi naniniwala ko kung ano yung nakikita nila, yun lang naman yung gagawin nila. Amen? Ngayon ang tanong, ano ba yung nakikita natin sa Panginoon? Ano ba yung binibigkas? Ano ba yung ginawa ni Jesus? Ano ba yung mga sinasabi ng salita ng Panginoon para sa atin? Now, ang tanong dito, ina-act ba natin yan? Kino-confess ba natin yan? Dinideklara ba na natin yan? Amen? Amen po ba? It's about time, church. Sabihin mo, it's about time. Amen? Yung mga basurang inilalabas natin sa mga bibig, tapusin na yan. Kanselahan na yan.
Sabi ni Pastor Rodin, kapag alam mo na hindi buhay ang nabibigkas mo, tapon na yan. Amen. Sabihin mo, it's about time. It's about time. Amen. Mag-next. Amen. Hindi lang mga kabataan nag-next level sa kanilang series. Tayo walang series, matuwa tana, kaya pa Kristiyano tana, church. Amen. Mga kanunos naman, puta, unahan na katamo pang libay, kaya pananampalataya. Lagpasan na katamo pang libay. Wag naman sana. Dati pag-pray tayo mo, tsuya mo kayong sinapupuna na Ma'am Jerry, ngayon ho yan. Kaya binikeng mangulit kaya katam. Amen. Akakuha tamo po. Kapatid, matuwa ta na kayong pang-Kristiyano tamo. Nano pa yung bumo, bagawan tamo po. Dahil may yan siping mo. Sabihin mo kaya, diba? Sabi ng Timoteo, dapat sabi na, alin na kayo pang metong pangalagaan. Dapat ikayo nang mag-alaga. Amen. Akawa tayo po. Kindagol ng Brother Richard ayan, nung iya ikap, alagaan me pa yan, the baby me pa yan. There's something. Sabihan ng Brother Johnson, Kenny bro, kilikan da ko, there's something. Yan. Akakuha tayo po. Sabi ng Bible, sabi ng dapat tagapagturo na kayo, tagapayo na kayo. Na kayo pa dapat may atong pangalatang pa-follow up. Puro, hallelujah. Sabi ng Pastor Jing, ang sabi niya? May kasabihan yun, ano sabi niya? Yung bato, yung mabuko, yan ha? Yun. Ako kasi masyado, di ba? Di po ba? Dapat po, aliwanay tamang pa-follow up da. Naning dapat itamo na yung mag-follow up. Kasi nga, bisa tamang maging part ng expansion ng Lord. So ngayon kung bisa ka maging part ng expansion ng Lord, deng luklukan na rin na, alam mo nga liwa, kailangan bahagi na ka. Akawa tayo po. Niya po, miyatong tana ka rin mangulit. Akawa tayo po. Ano ko man po, mimuha ka ako kanya niya po. Ali naman, po. Sabi dito, no, Jesus used the disciples and the boy to bless others. We are reminded that God used to bless others as well. Naniniwala po ako na ano man yung kalalagayan ngayon, ano man yung need, ano man yung sitwasyon, alam niyo po, sabi ng salita ng Panginoon, laging bukas ang langit sa mga anak ni Lord. Hindi po bukas ang bulsa, sabi ng Bible, bukas ang langit sa lahat ng mga sumampalataya at naniwala sa Panginoong Hesus. Amen po ba? Amen po ba? Nakukuha po ba natin? Sabi dito, when God asks us to be a blessing to others, so sinabi ng Lord, baloy po itang datang itang pagkakataon na ikating kang need. Pero bulungan na kang Lord. Sakripisyo may itang bulsam. May times na ganun. Alam niyo po yan, minsan natin kang pamangailangan din. Pero patse, binulungan na kang Lord. Ayan niya, boses Lord, itay kaya buri. Kasi tamo, di ba, patse, binulungan, ating times makanita talagang ikaya na kang Lord, subukan na kang Lord kitang makanitang sitwasyon. At yun, dun yun talagang pumapasok, itang the word compassion. Di ba sabi ko na nagiging part ka ba doon sa suffering niya? Man, hindi mo man naibigay ng todo-todo yung need niya, pero naging part ka doon sa suffering ng tao na yun. Akakuha tayo po. Sample, misiping kombal wala yung ulam. May nalo mo ang dininan meto nga silyong lechon. May pakailigo pa mo na. Lechon. Kasi mamaya na mag-declare na ka rin, ito ng the best. Naalala ko si Papsi. Kasi po, dahil nga po yung mga bata dito nag-lunch. Tumang-tuwa talaga ako kay Papsi. Alam mo yun na hindi ka marunong magluto, pero pag siya yung pinigyan mo, parang ang galing-galing mong magluto.
Totoo yan. Nung last, meron din akong binigay sa kanya. Talagang tuwang-tuwa siya. Alam mo yun, yung parang na-encourage akong magluto. No, Aliyah po, binigyan ko siya ng ulam. Tapos nung pumunta ako doon, ewan ko ano yung kinuha ko. Pastora, sabi niya sa akin, bitang maangis ni siya ba? Yun naman, di ba? Sarap na sarap siya. So, sabi ko, talaga, Pamsi, talagang masarap. Oo, Pastora, masarap talaga. Ay, sabi ko, ayun naman yung kagandahan. Every time na bibigyan mo siya, talagang, ako ba, totoo yung manyaman. Hindi ko alam kung totoo masarap. No? Pero alam mo yun, di ba? Yung talagang dalawang kamay pa niya sasabihin, masarap, Pastora, masarap. Every time na bibigyan. Tapos sabi niya saan, kaso, bumalik siya dito. Kaso, sabi niya, nagluluto ka lang pag may okasyon. Pero alam niyo po yun, yung mga bagay na gano'n, it's nakaka-uplift, no? Na, ang tawag yun, hindi dahil binigyan mo siya, alam mo yun, nakapakasarap sa pakiramdam. Na totoo yun, nagiging part. Hindi ako po sabihin ni Papsi, mag-suffer, yan, alipo ito. Alam mo yun na, alam mo na, ang tawag mo doon yung parang tuwang-tuwa ka kapag nagbibigay ka. Itang, alingang masakit loob dahil mamiya ka. Itang masayang-masaya ka, patsebalo mo na masaya la rin taong didinan mo. Amen. Ito po yung sasabihan na Kenny. Kenny 5,000, atin yung ginamit, rin ginamit na. I-undress, apo itang batang lalaki, kaya yung buong crowd, sabi na ni Bible, may pakanan langan. At ang sabi na ka rin, sabi na sobra pa. At sinigurado ng Jesus na alang masira, karetang pamangan nareta. Akawa tayo po. Akawa tayo po. Sabi dito, sometimes using our abilities, talent, gives even our finances to bless the Lord and others. Alam niyo po yun? Kasama yung bulsa, kasama yung pagod, kasama yung talent mo, amen, na talagang pinapagamit mo sa Panginoon. At alam mo yun na for how many, siguro kayo din po, siguro testimony nyo, for how many years na tayo nagsasama-sama na dito, naniniwan, hindi naman nagkulang si Lord. Siguro sabi ko nga, kung si Lord, hindi niya napatunayan, hindi mo napatunayan si Lord, mabuti siya, ala, naka-Kenny. Pero bakit balik-balik ka, Kenny? Alin naman siguro dahil ka na ako. O, may siping, hindi naman siguro dahil kaya yung siping mo. Diba? Kasi kung yung katabi mo, dahil balik-balik ka, Kenny, diba? Dahil kaya yung siping mo, magkamali yan eh. Numinta ka, Kenny, pumunta ka dito dahil dyan sa katabi mo. No, after ka dyan katabi mo, bawat isa sa atin may mga weaknesses. Hindi ka nandito para lang sa kanila. Nandito ka kasi na-encounter mo si Lord. Yun lang. Sabihin mo, yun lang, wala na. Akawa tayo po. Atin tang personal encounter kang Lord. Revival, it needs personal encounter kang Lord. Amen. Sabi ko nga ng midweek, hindi na-encounter mo si Lord sa Bible study, and then fellowship, eating fellowship, hindi mo na-encounter si Lord. Minsan lang, hindi doon. Araw-araw na-encounter natin si Lord. Kasi araw-araw may ginagawa si Lord. Amen. Mayap ya ba? Aldo, tingnan gagawa ni Lord bawat may atong kiyakatamo. Amen. Amen po, akakuha tayo po. Ako po may mga magpaliwanag mo kasi balo yo po ita, kaya po tang mag-worship ka ang Lord. Diba? Itang kintatamo ng diyan. Diba? Itang binyen ng Lord kiyakatamo. Basta-basta ka patad. Nung imbena, binyen kaya katamo, how much more itang simahan mo na lang, ano na rin itang pagdalanan mo ngayon. Nung imbena, binyen para kaya katamo. How much more itang pang nidarenin na inaagyong ibi kaya katamo. So, it's possible. Imposible ka patod. Lalaban kayo yan. Amen? Nung imbena, binyen kaya katamo. Sabi na ng Bible, inalimurade. Sabi na ng Bible, ginawa lang himayap kayo. Pero sabi na iyang taong ginaw, katawang tao na mi kasalo. Bakit? Dahil buhay nang ipamalas kaya kataong makanano ya ka-powerful. Amen. Ating kang pagdalanan ngayon, sabihin mo, okay yan. Importante kabangi ka, ano man yung pinagdadaanan mo, kasama mo si Lord. Nakalakwan. Lalaban kayo, nakalakwan kapatad. Sisiguraduhan ko yan, hindi ka iiwan ni Lord. Amen po. Nakukuha po ba natin? Hallelujah. Sabi dito, sabi po ni Henry, sabi dito ni Fielding, sabi niya, riches without charity are nothing worth. Ayan. Ano mang kayamanan na meron ka, pero walang tulong, walang part kang nagagawa. Sabi dito, alayang halaga pala.
Sabi niya, they are blessing only to Him. Ito ay pagpapala lang sa'yo. Amen. And sabi dito, who makes them a blessing to others. Ito, sample na lang dito. Yung mga nakikita nating mga celebrity, yung mga artista, yung mga sikat na mga artista, si Alden Richards, si Maine Mendoza, si Vice Ganda, even yung mga businesses na talagang malalaki, meron pong mga charity yan. Because the one thing na pumapasok sa kanilang kaisipan, anuman na meron sila, ay gusto nilang maging parte. Amen. Ito, hindi mga Kristiyano to, ha. Pero nagiging ganyan yung pananaw nila. How much more tayo pa na kay Lord. Nakukuha niyo po yung yung senaryo. Uulitin ko. Kung itong mga tao na to hindi kilala si Lord, but they have a heart like that na maging part, no, doon sa mga tao na nangangailangan. How much more tayo pa? Sabihin natin, how much more tayo pa? Sabihin, pastora, milyon-milyon yung kinikita nun eh. Hindi po yun ang usapan, sabi ng Bible, masusubok ka sa maliit o malaki. Ngayon, ang tanong, ano ba yung nasa bulsa mo? Ano yung meron tayo? Yan ba ay nagagamit for the glory of God? Sabihin natin, praise God kung nagagamit yan. Amen. Now, mabilisan na lang to. Number 3, Jesus is big enough of any expectation. Jesus is big enough for any of our expectation. He is ultimate. Jesus provides every need and He exceeds. Amen po ba? Amen. John chapter 1:3. Verse na lang po itong babasahin ko. Sige po, open your Bible sa John chapter 1 verse 3. Ano sinasabi ng John chapter 1 verse 3? Okay, sa pasimula pa'y naroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nalikha na hindi sa pamamagitan niya. Amen. Ano pa? Colossians chapter 1:17. Sige po. Kung meron po kayong mga Bible. Colossians chapter 1:17. Ay, Bible. Okay, sabi dito, siya'y una sa lahat at sa Kanya nakasalalay ang kaayusan at lahat ng bagay. Amen. Sabi dito, siya ang unang lahat at ang kaayusan ay sa Kanya nagmula. Amen po ba? Number 4, nothing we face here on earth is too big for God. Yan ang sinabi ni Lord. Dineclare na natin yan. Sabi dito, anuman yung mga hinaharap natin sa mga buhay natin, finiface natin, walang malaki sa Diyos. Amen po ba? Matthew chapter 66, chapter 25 to 34. Sige po. Verse lang po yung, gusto ko pong basahin itong verse na to. Sige po, meron po kayong mga Bible. Matthew chapter 6. Malapit na ako pong mayari. Okay. 6:25 to 34. Sabi dito, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa kakainin, sa pagkain at iinumin, ang kailangan ninyo upang mabuhay, o tungkol sa damit o kailangan ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa sa pagkain at ang katawan kaysa sa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila naghahasik ni nag-aani o kaya'y nagtitipon sa bangan. Gayon man pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayo ang mahalaga kaysa sa mga ibon? Sabi po dito, sino sa inyo ang makakapagpapababa ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo mababagabag tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paanong simusibol ang mga bulaklak sa parang, hindi sila napapagad, hindi humahabi man. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo, maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa pang mga bulaklak na ito, bagamat napakariringal ang mga damit niya. Kung ang mga damo sa kabukiran ay nabubuhay ngayon at kinabukas ay iginagatong sa kalam, ay dinaramtan ng Diyos, kayo pa kaya? Amen. Kailiit ng pananalig ninyo sa Kanya, kaya huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin, iinumin o daramtin, sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahumalingan ng mga taong walang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito, ngunit
pag sumakitan ninyo ng higit sa lahat, ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay na ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. 34, kaya huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas, saka na ninyo harapin kapag ito'y dumating na, sapat na ang bawat araw ang kanyang suliranin. Amen? Yan po ang pangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sabi dito, walang anuman yung mga pinagdadaan, gaano mang kalaki yung pinagdadaan natin ngayon. Sabi nga, may Diyos na mas malaki doon sa problema natin. May Diyos na mas malaki doon mga suliranin natin. Amen? Amen po ba? Amen po. Sabi po dito, in this passage, Jesus taught that worry is unproductive. Worry keeps us from fulfilling the kingdom purposes to which He has called us. God used all situations to accomplish His purposes, and He wants us to trust Him and join Him in understanding. Amen po ba? Ang sabi po dito, no, ang lahat daw po ng, ang tawag doon, yung mga worry, no, sabi dito ay nagdudulot ng unproductive sa atin. Pag sinabing unproductive, alam mo yon, yung mga hindi ka nakakapag-isip ng tama dahil mas nauuna yung fear, mas nauuna yung worry. Amen. Kaya nga yung gustong ipagawa ng Panginoon o ipaisip sa atin ay narirefocus dahil doon sa worries na pinagdadaanan natin. Sabi dito, nagiging unproductive po tayo. Amen. Hindi tayo nagiging aktibo. Amen po ba? And sabi dito, worry keep us, no? Ang pag-aalala, sabi dito, no, ang sabi dito ay nagbibigay sa atin o nagdudulot para hindi ma-fulfill, no, yung gustong mangyari ng Panginoon na maging parte tayo doon sa kanyang expansion. No, why? Because every now and then, yun na lang yung iniisip natin, yung mga bagay na inaalala natin. Ang sabi ng binasa natin, ang mga bagay, sabi dito, sino yung mga tao na sabi dito, na nag-aalala, iyon daw pong walang pananalig sa Diyos. Lahat po ba tayo dito ay may pananalig sa Diyos? So ang sabi ng Bible, kailangan po, no, sabi niya, no, panatilihin daw po natin yung pananalig na yan. Amen po ba? Nakukuha po ba natin? Sabi dito, God used all situation to accomplish. Tandaan po natin yan. Ginagamit ng Diyos ang mga sitwasyon ng mga buhay natin para ma-accomplish yung purpose at plano ng Lord sa bawat isa sa atin. And He wants us to trust Him and join Him in understanding. Amen? Naunawaan ba natin? Pinapaunawa na ba ng Panginoon yung mga bagay-bagay na gusto niyang pagawa sa bawat isa sa atin? Hallelujah. Conclusion. Christians must bring their lives to God in a spirit of obedience and sacrifice. If you want to be part of Jesus' kingdom expansion, when doing so, expect God to do for beyond what can imagine. Amen po ba? Nakukuha po ba natin? Makikita natin dyan in Ephesians chapter 3:20 and Psalms chapter 23 verse 5. Gusto ko po itong sinasabi niya. Kung gusto mo daw po maging part sa paghahari ng Diyos, no, sa kanyang expansion, sabi dito, no, kailangan daw gawin daw po natin, mag-expect daw po tayo beyond. No, yung sinasabi ni Jesus, no limit, no boundaries na kayang gawin ng Diyos, ano man yung sitwasyon na pinagdadaanan natin ngayon. Amen? Sige po, pwede po bang dalhin natin ngayon yung ating mga communion elements? No? Sige po. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sino po dito yung napagpala ng salita ng Diyos? Amen. Sige po. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Sige po. Ipanalangin po natin yung ating mga communion elements na to, no? At alam niyo po, itong ating ginagawang communion na to, ito ay isa sa mga pangunahing ministry din po sa church, amen, na kung minsan, no, ang akala natin ito ay napakasimple lang, pero ito po ay napakabanal pong gawain sa harapan ng Panginoon. Why? Because through this communion, amen, inaalala natin yung ginawa ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Inaalala natin kung gaano niya kamahalang bawat isa sa atin, no? Pinapaalala sa atin na kung papaano, no, beyond, no, ng buhay natin, no, ay talagang
ipinamalas ng Panginoon, no, yung kanyang buhay para sa atin. And you are blessed. Amen. Father, we thank you, Lord. Inaalala ka namin, Panginoon, sa oras na to. Manguna ka, kumilos ka, Panginoon, Lord. In Jesus' name. Hallelujah. Manatili po tayo sa diwa ng pagsamba. Sige po, thank you, Lord Jesus. Father, we thank you, Lord. Sige po, manatili tayo sa diwa ng pagsamba sa Panginoon. Your love endures forever. Tell me and I obey. This is far greater than sacrifice. Yes, thank you, Lord. Trusting you and not myself will always lead to blessing. Lord, have your way in me. Yes, oh God. But will you Come on, church. Salamatan natin ang Panginoon. Here I stand within your presence, longing for your touch. 1,000 days cannot compare to one day in your courts. Hold me now and never. Yes, oh Jesus. Hallelujah. My Jesus, my precious Savior. Here I stand within your presence, longing for your touch. 1,000 days cannot compare to one day in your courts. Hold me now and never, ever let me go. My Jesus, my precious Savior. Here I stand within your presence, longing for your touch. 1,000 days. Yes, Lord. Cannot compare to one day in your courts. Hold me now and never, ever let me go. My Jesus, Yes, oh God. my precious Savior, now forever. Hallelujah. Glorify thy name, O Jesus. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ang ngalan mo, Ama. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na to, Lord. Inaalala ka namin, Panginoon. Buhay ang ibinigay mo sa bawat isa sa amin, Lord. Ipinamalas mo ang iyong pagmamahal, ang iyong pagmamalasakit, your compassion, Panginoon, sa bawat isa sa amin. And sa oras na to, Lord God, dinideklarahan po namin at sineselyohan, Panginoon, Lord, sa aming pagkanin ng tinapay, Panginoon, ito ay sumisimbolo our relationship with you, O God. Our love with you, O God. Maraming salamat, Ama. Patuloy mong kasihan, Panginoon, Lord, ng iyong pagmamahal, ng iyong banal na spirito, Panginoon, ang buhay ng bawat isa sa amin, Lord, in the name of Jesus. Hallelujah. Sige, kainin natin. Patuloy din namin ipinagkakatiwala, Panginoon, Lord, ang sarong ito, Panginoon, ay sumisimbolo, Panginoon, ng yung dugo na nabobo doon sa krus ng Kalbaryo. Maraming salamat, O God. Through the blood of Jesus, Lord God, we are saved. Through the blood of Jesus, O God, we are protected. Through the blood of Jesus, Lord God, any sickness and disease in our body, O God, right now, Lord, I command every, Lord God, disease, Lord, sa aming katawan mula sa ulo hanggang talampakan, I declare complete healing in the name of Jesus, O God. Lord, through your blood, O God, kami, Panginoon, ay nakakapasok sa dakong kabanal-banalan ng Diyos. We thank you for the blood of Jesus, Lord. I apply the blood of Jesus in our life, O God, in our businesses, in our relationship with our family, Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Father, we thank you. We give you all the glory, all our praises in Jesus' name. Sige, inumin natin.
Thank you, Lord. Pwede ba natin minsan pang awitin, no? Yung chorus na yan? Tanda ng ating pasasalamat sa Panginoon. Thank you, Lord. Sige, sa yung malakas na tinig. Ang ginawa ni Jesus, nung ibinahagi niya, yung tinapay at isda, ang sabi ng Bible, siya ay tumingala sa langit at nagpasalamat. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Sige, sa ating malakas na tinig, minsan pa, pasalamatan mo ang Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Maraming salamat, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Precious Savior, I'm forever yours. We are forever yours, O God. I am forever yours, Panginoon. Father, we thank you, Lord, sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong salita. Sa mga narinig po namin, Panginoon. Lord, we declare and decree right now, God, na patuloy, O God, dinideklarahan po namin, Panginoon, the growth, the maturity, Panginoon, nang sa gayon, O Lord, kami magiging bahagi ng expansion ng iyong kaharian. Maging makita po namin, Panginoon, ang aming Panginoong Yesus na siya nagiging modelo, Panginoon, ng aming pananampalataya, ng aming paniniwala, Panginoon. Living in the kingdom of God, Lord God, not in words, but in power, Lord God, will be manifest, Panginoon, sa iyong mga anak, in the name of Jesus. Father, we thank you, Lord God, at sa pamamagitan, Panginoon, we apply the blood of Jesus in our life, O God. Sinabi mo, Panginoon, Lord, hindi magkukulang ang iyong mga anak. Sinabi mo, Panginoon, Lord, hindi magkukulang, Panginoon, kami sagana sa lahat ng bagay because, Panginoon, pinag-aharian mo kami ng iyong katuwiran, ng iyong kabanalan sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming salamat, Amang. Patuloy, Panginoon, dinideklara ko, Panginoon, ang pagpapala, Lord God, na walang humpay, Lord God, in the name of Jesus. Dinideklara ko ngayon yung pabor at provision ng Panginoon, kingdom power, kingdom manifestation in your life, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And everybody say, Amen and Amen. Hallelujah.